Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Marlon Agbuya at kay Wendy Agbuya. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa kanilang mga mata, sa labas ng aklat ng langit, dapat itong mahulog sa lungsod. Ngayong gabi, medyo malamig. Pinipigilan din ng oras ang Buddha na dumaan ng napakabilis. Mataas na ang buwan at sumapit na ang gabi. Sa silid ng East Wing, malumanay na umupo sa harap ng bintana ang babaeng nakaasol at tumangala sa langit. Parang namimiss niya ang iniisip at iniisip niya. Sa oras na ito, tumunog ang pinto, ngunit biglang hinayla ang kanyang mga iniisip pabalik sa realidad. Bumalik ang tingin niya sa pinto at walang magawang bumantong hininga. Di ba babalik ka ng madaling araw? Bakit napaka-advance? Like asking herself or sighing, she lifted her hand in an instant at bumukas ang pinto. Sa harap ng pinto, 4 na lalaki ang nakatayo sa pintuan nang walang sabi-sabi. Ho, bahagya siyang napabuntong hininga, sa kamarahan na naglakad papunta sa pinto at sinabing, alam ko. Bumaba na tayong lahat. Nang walang anumang paggalaw, ang 4 na lalaki ay tumalikod at marahan na umatras. Sa sandaling umalis ang 4 na lalaki, ngumiti siya ng mapait, gusto ninyong mga multo na gawin ninyo ang mga bagay ng mabilis hanggat maaari tuwing weekdays, ngunit ang bawat isa ay huli at madalas mag-overtime. Ngayon, sana mas mabagal ka, pero isa-isa, kasing bilis ng buhay mo. You have to finish work so many hours in advance. Pagkatapos ay muli niyang tiningnan ang maliwanag na buwan sa kanyang ulo, at bakas ng kalungkutan ang sumilay sa kanyang mga mata. Matanda sa dragon. Kasabay nito ang mahinang pag-iyak sa kanyang tenga. Muling tumingin sa pintuan ng likod bahay ang napakagandang dilag. Pinamunuan ni Zuyan Shua ang isang grupo ng mga katulong at magalang na nakatayo sa pintuan. Hindi siya nagsalita, tinignan lang siya ng masama. Ang aking mga nasasakupan ay isinama ang mga piling tao sa lungsod at mga eksperto mula sa lahat ng panig. Sa oras na ito, sila ay nakapila sa palaruan ng pangunahing bulwagan at naghihintay sa iyong pagtatapon anumang oras. Nanatiling nakayuko si Zhu Shuo, ngunit bahagyang yumoko ang kanyang mukha. Bahagyang kumunat ang noo ng napakagandang dilag at mahinang nagsalita, napakabilis mong kumilos. Ngumiti si Zuyan Shuohei, binaril ng Dragon Elder ang sarili. How dare his subordinate be tamad? Inutusan na ng kanyang mga subordinate ang lahat ng tao sa lungsod na maghanda para sa digmaan sa magdamag. Kung mayroong anumang sitwasyon, maaari silang mag-assemble kaagad. Ngayon lang, nakita ko na ang 4 na hangin na tumataas. Naisip ko na malamang na ang mga maling kaluluwang iyon ang bumalik ng maaga. Kaya't ang aking mga nasasakupan ay agad na nagpatawag ng mga tao at mga kabayo upang ipadala ng matanda sa dragon anumang oras. Masaya si Zuyan Shua sa sarili niyang dahilan. Kung tutusin, mabilis siyang magmuni-muni na tiyak na maipapakita niya ang kanyang kakayahan at katalinuhan sa harap ng sugo ng dragon. Hayaan na lamang napahalagahan ito, ngunit hindi bababa sa maaari siyang mag-iwan ng malalim at magandang impresyon sa sugo ng dragon. Ang nakamamanghang kagandahan ay malamig na sumulyap kay Zuyan Shua. Ibinaba ni Zuyan Shua ang kanyang ulo at hindi niya ito nakita. Tuluyan na siyang nalubog sa sarili niyang saya. Saan kaya niya ito naiisip? Ginawa niya ng maayos ang lahat sa naturang dula, ngunit ang naging resulta ay ang paghampas niya dito sa puweten ng kabayo. Nais ng nakamamanghang kagandahan na maging mabagal at mabagal, ngunit ang anak ng isang asong babae ni Zuyan Shua ay nakagambala sa kanyang pag-deploy. Sa malamig na ugong, bagamat hindi siya nasisiyahan, wala siyang pagpipilian kundi ang lumabas sa pintuan ng patio na may malungkot na mukha at hanggang sa pangunahing bulwagan. Nang makita ang ganoong sitwasyon, biglang pinigilan ni Zhu Yanshua ang kanyang mapagmataas na ngiti.
Sa isang sandali, naramdaman niya ang kanyang ulo na sobrang tuliro at sinabi sa kanyang mga nasasakupan na nanlulumo, ano ang problema? Saan hindi ko ginawa ito ng tama? Ang isang grupo ng mga subordinate ay ganap na nakatingin sa isa't isa. Hindi alam ni Zhu Yanxue. Paano nila malalaman? Makalipas ang ilang minuto, unti-unting dumating ang napakagandang dilag sa harapan ng bulwagan. Gaya ng sinabi ni Zhu Yanxue, libu-libong tao ang nasa playground sa oras na ito. Sila ay nasa square formation na may mga sandata at baluti. Kasabay nito, ang mga master na dapat mahulog sa lungsod ay sunod-sunod din na pumila sa paligid ng square, na may mahusay na momentum. Matagal nang naghihintay sina Ye Shijun at Fu Tian sa harap ng bulwagan. Sila ay ganap na armado ng mahahabang espada. Malinaw, tiyak na pumatay ito ng Aaron upang maipaghiganti ang dugo ng araw na iyon. Nang makita ang pagdating ng nakamamanghang kagandahan, ang lahat ng mga taong naruroon ay bahagyang yumuko sa kanilang mahabang binti at sabay-sabay na sumigaw, tingnan ang sugo ng dragon. Si Ye Shijun at ang iba pa ay nagmamadali ring sumaludo. Pagkatapos sumigaw kasama ang karamihan, si Ye Shijun ay nagmamadaling pumunta sa tuktok ng umuto at tumakbo, Kuya Shenlang, handa na ang brigada. Bahagyang namumuo ang napakagandang dilag at tumangala sa langit. Sa oras na ito, ang lahat ng mga multo ay nagtipon sa bulwagan. Bahagya siyang tumango at kinagat ang kanyang mga ngipin, sige, let's go. Tara na, napaungo si Ye Shijun sa pananabik. Nang oras na upang mahulog sa lungsod, may mga pagsabog ng mga sungay. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Woo! Tumutunog ang busina. 10,000 tropa, opisyal na patungo sa labas. Halos kasabay nito, ang mga maling kaluluwang iyon sa langit ay nagsimulang dumaloy na parang maitim na ulap, at mabilis na lumutang sa isang tiyak na direksyon sa lungsod. Ang mukha ng nakamamanghang dilag ay namumuo, sumunod na malapit, at mabilis na sumunod. Lahat, makipagsabayan sa akin. Sigaw ni Ye Shijun at inakay ang tropa na sumunod. Sa tahimik na gabi, ang tunog ng mga yabag ay lumapot at mabigat. Sunod-sunod na nagising ang maraming residente at tahimik na tumingin sa kanilang mga bintana. Nakita ko ang malawak na tropa sa Ukraine, parang baha. Sa oras na ito, mabilis silang nagtipon sa isang tiyak na direksyon. Nagkatinginan ang mga residente at hindi alam kung anong major event ang nangyari. Makalipas ang halos 10 minuto, biglang huminto ang mahabang hukbo. Ito ay isang ordinaryong lane lamang. Hindi man lang inamin ng maraming tao na ang kanilang marcha ay biglang hihinto dito, at ang ilang mga tao ay baligtad sa isang pagkakataon. Ganito sa likod. Sa totoo lang, hindi madali sa harap. Lalo na si Ye Shijun, isang grupo ng mga eksperto na pinamumunuan ni Zhu Yanxue. Sa mga oras na ito, isa-isang bakas sa mukha nila ang pagkapahiya. Ang ilang mga tao ay nakahawak pa nga sa kanilang mga ilong, at ang kanilang mga mukha ay mas masahol pa sa kamatayan. What the hell is this Dragon Envoy? Bakit siya tumigil dito? Tama, nagmamadali ba siya at gustong maging comfortable? Isang grupo ng mga tao ang yumuko at nagbubulungan at patuloy na nag-uusap. Si Ye Shijun at Zhu Yanxue ay natarante rin at nagkatinginan na may marka ng tanong sa kanilang mga mukha. Huminto ang malaking grupo ng mga tao sa tabi ng isang kubo. Ang amoy ay hindi na kailangang sabihin, ngunit ito ay mas nakakagulat. Ano ito? Bukod dito, ang pinakamahalagang bagay ay ang sugo ng dragon na nasa unahan ay tila walang anumang balak na umalis, at ang anti-Buddha ay nakalagay dito. Nakita ni Fu Tian ang mga pagdududa ni Ye Shijun at ng iba pa. Sa oras na ito, nagmamadali siyang pumunta sa likuran ng napakagandang dilag, umubo at pansamantalang nagsabi, Kuya Shenlang, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Wala sa mod ang napakagandang dilag na bigyang pansin siya. Sa oras na ito, ang isang pares ng magandang mata ay nakatingin lang sa paligid na may kainahinala at tila may hinahanap. Nang makitang hindi nagsasalita ang sugo ng dragon, medyo napahiya si Fu Tian. Gayunpaman, nang lumingon siya sa likod, nakita niya ang mga mata ni Ye Shijun at ng iba pa na halatang puno ng mga inaasahan. Umaasa siyang maitatanong niya kung bakit, pero isang malakas na suntok pa rin ang ibinigay niya sa kanyang ulo. Kuya Shenlang, isa tayong malaking grupo ng mga tao na umaatake sa hateng gabi.
Ngayon ay mayroon tayong magandang momentum. Paano? Paano tayo makakarating sa mabahong lugar na ito? Ito. Pinatigas ni Fu Tian ang kanyang ulo. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, agad na naputol ang nakamamanghang dilag na may malungkot na mukha. Anong meron dito? Nagulat si Fu Tian, at ang buong tao ay halatang natigilan, ngunit ngayon ay mahirap na sumakay ng tigre. Nang siya ay sinusubukang sumagot, ang napakarilag na dilag ay nanguna sa pagsasabing, isang grupo ng mga talunan, sa kabutihang palad, siya ay nag-aangkin na siya ang guro ng hari. Pagkatapos ng ilang salita, kahit na ayaw ng mga taong nalilito, tumingin sila pabalik sa malamig na mga mata ng sugo ng dragon at naiwasan lamang ang kanyang gilid at sunod-sunod na ibaba ang kanilang mga ulo. Ito, ang guro ng haring ito ay walang kinalaman sa atin. Dito tayo titira, bulong ng isang master na nakayuko. Ang tunog ay napakaliit, ngunit kapag ang kolektibo ay tahimik at sa gabi, ito ay biglang lumilitaw na mahusay. Bang! Pagkababa ng boses ng lalaki ay biglang binalot ng kakaibang puwersa ang katawan nito. Bago niya malaman kung ano ang nangyayari, narinig niya lamang ang isang mapurol na ingay, at siya ay direktang itinapon sa isang cesspit. Sumigaw siya at pilit na pumiglas sa loob, sinusubukang umakyat palabas. Ngunit sa oras na ito, walang sino man sa pangkat ang nangahas na tumulong, at mas mariing itinikom nila ang kanilang lumang mga labi dahil sa takot na sila ay dumating sa isang kahabag-habag na wakas. Ano ang guro ng hari? Ibig sabihin, maaari kang sumulong sa anumang lugar, sa anumang kondisyon at sa harap ng anumang kahirapan. Hindi mo kayang panindigan ang isang puwang. How dare you proud of being a shit king in front of ako? Isang grupo ng mga tao ang hindi maglakas loob na huminga. Nang makita ang patay na kapaligiran, mabilis na tumayo si Shijun at magalang na sinabi, kung ano ang itinuro ng sugo ng dragon. Paglingon niya, galit niyang sinabi sa isang grupo ng mga sundalo, naalala mo ba ito para sa akin? Oo, 10,000 tao ang tumugon. Nang makita ito, bahagyang inayos ng nakamamanghang dilag ang kanyang paghinga, at pagkatapos ay dahan-daang tumingin sa hukay, ito ang matalinong lugar ng Aaron. Kung ikukumpara sa kanya, normal lang na paglaruan ka na parang unggoy. Makinig ka sa utos. Storytelling channel sa YouTube. 10,000 multo ang bumangon at sumugod na galit na galit. Tapos gumala siya ng mabilis na parang may hinahanap. Ilang sandali pa, nagtipon ang mga multo malapit sa kubo, at ang ilan ay patuloy pa rin sa pagbabarena sa lupa. Ang nakamamanghang kagandahan ay agad na namutla at pinahit ang kanyang mga kamay, at isang piraso ng enerhiya ang direktang nakatutok sa lugar. Bang! Bahagyang nanginginig ang buong lungsod sa malakas na ingay, at ang malapit na cesspit ay nawala ang balat nito at nagpadala ng mga pagsabog ng baho. Sa oras na ito, isang malalim na hukay na ilang metro ang sumabog mula sa lugar kung saan ito sumabog. Tiniis ng karamihan ang baho at tumingin sa malalim na hukay gamit ang kanilang mga ilong. Gayunpaman, sa kanilang pagkabigo at pagdududa, ang pagkain ay kasing bangis ng isang tigre, ngunit walang anuman sa hukay. Ano ang ginagawa nitong sugo ng dragon? Diba? Paikot-ikot. Wala dito. I can't understand what this operation is. Hindi ba ito naghahanap ng tao? Anong ginagawa mo dito para pasabugan ang hukay? Mahirap ba napuno na ng kumpiyansa ang sugo ng dragon? Bakit dito hinukay ng maaga ang libingan ni Aaron? Nagkatinginan ang isang grupo ng mga tao at nag-usap ng mabuti. Ganyan sila. Sa katunayan, nalilito rin sina Zhou Yanshua at Ye Shijun. Hindi nila alam kung ano ang gusto ng napakagandang dilag. Alam kong masyadong madumi at mabaho ka, kaya pinili ng Aaron ang ganoong lugar. Hinaranggan ka ng sobrang mabahong lugar at lubos na humadlang sa amoy ng mga aso sa gabi. Kung gusto mong maging kalaban ng Aaron, pinuproblema ko sa iyo na ilipat ang iyong utak ng mas mabilis. Malalaman ng mga tao na baguhin kaagad ang kanilang diskarte pagkatapos na ma-detect ng asong panggabi ng isang beses lamang, at bumalik ka lamang at hindi gumagalaw. Sa pasulong na ito, ikaw ay ibang-iba sa iba. Malamig na ngumiti ang nakamamanghang dilag, at puno ng pang-aalipusta ang kanyang mga mata. Isang grupo ng mga tao ang pinagalitan ng duguan. Bagaman sila ay lubos na hindi nasisiyahan, wala silang lakas ng loob na pabulaanan ito, at wala silang tiwala sa lahat. Ang ibig sabihin ng sugo ng dragon ay ginagamit ng Aaron ang mga cesspit na ito upang takpan ang ilong ng asong panggabi.
Tanong ni Ye Shijun. Hindi man nagsalita ang napakagandang dilag, ang kahulugan nito ay nilinaw ang lahat sa pamamagitan ng kanyang malamig na mga mata. Nang makuha ni Ye Shijun ang sagot, hindi niya napigil ang huminga ng aircon. Ang mga binti ng kanyang lola. Ang Aaron ay talagang matalino. Minsan lang, kinuha ko ang asong panggabi para manektik. Malinaw nilang naramdaman ito at mabilis na tumugon. Ito lamang ay sapat na para magalit sa kanya ang mga tao at humanga sa katalinuhan ng utak ng lalaking ito. Ngayon, anong gagawin natin ngayon? Si Ye Shijun ay medyo walang magawa. Grabe talaga ang pangunahan ng ilong. Anong gagawin? Dig. Ang nakamamanghang kagandahan ay nagbigay ng puting hitsura. Halatang natulala si Ye Shijun. Hindi niya alam kung bakit kailangan niyang maghukay. Maaaring ang Aaron ay nagtatago sa ilalim ng lupa. Bagamat ito ay katawa-tawa, tila nagtatago sa ilalim ng lupa ang Han 3,000 nang isipin niya na ang dumi ay ginagamit upang harangan ang amoy ng mga aso sa gabi. What the fuck are you doing? Hukayin mo ako. Uminom ng malakas si Ye Shijun. Pagkaraan ng ilang sandali, ang isang grupo ng mga sundalo sa likod nila ay hindi nang ahas na pabayaan ito. Nagmamadali silang pumunta sa hukay ng pagsabog, at pagkatapos ay nagtrabaho ng buong lakas. Sa panunood ng isang grupo ng mga tao na hamukay ng mas malalim, na may basbas ng brute force at mana, si Ye Shijun ay naggalugad mula sa nakaraang ilang metro hanggang sa halos 10-10 metro. Si Ye Shijun ay parehong galit at kainahinala. Natural, ang pagdududa ay kung ang Aaron ay maaaring magtago sa ilalim ng lupa na ito. Ang galit ay kung talagang nagtago siya sa sobrang lalim ng lupa, it's too damn. Madaling hanapin. Ang paghuhukay lamang sa lupaing ito ay nagbago na ng ilang grupo ng mga tao. Hawak ang kanyang noo, nakatitig si Fu Tian sa malalim na hukay sa kanyang harapan. Siya ay naghukay ng hindi bababa sa 10-10 metro. Si Aaron ang kanyang ina. Makakagawa ba siya ng butas? Bigla, nang ang isang grupo ng mga tao ay nag-iisip, isang sigaw ng sorpresa ang dumating mula sa malalim na hukay, na nagpaginhawa sa buong pagod at demoralidad na 10,000 brigada sa isang iglap. Nanguna rin sina Ye Shijun at Fu Tian at unang sumugod sa gilid ng malalim na hukay, na may buong pananabik at pananabik sa kanilang mga mukha. Kahit na, ang kanilang mga kamay ay inilabas ang kanilang mahahabang espada sa oras na ito. Hindi nagtagal, sa malalim na hukay, mabilis na lumipad ang isang figure. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!